ate kuya, isang masigasig at alam mo yon, um, biyayang bawat araw na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Tayo ay nagpapasalamat sapagkat sa lahat ng buhay ay nagmula sa Kanya. Diba? Hindi man tayo maunawaan ng ibang tao, hindi man maunawaan ng iba kung ano yung kagustuhan ng Panginoon, pero kung ibibigay nila ang kanilang mga puso sa Diyos, baka mas maunawaan nila kung ano ang kaloob at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo po ay tumungo at magdasal po sa ating kadakilaan ng Panginoon, nagabayan ng bawat araw at ang ating pag-share ng kanyang kalooban sa lahat ng maraming tao. Sir Jason, isang mapagpalang gabi po. Let's start to pray. Magdasal po tayo. Panginoong Hesus, aming dakilang Diyos, kami po ay nasa inyong harapan, Panginoon. Hindi kami magkakasama sa aming mga laman, personally, Panginoon, pero kami magkakasama sa isang espiritu at isang katawan. Dakilang Jesus, aming tagapagligtas, kami nagpapasalamat sa iyong pagmamahal. Kami nagpapasalamat sa inyong kadakilaan. Tunay nga po na ang iyong pagmamahal sa lahat ng tao ay walang hanggan. Dito po namin na-realize nung kami ay lumapit sa inyo at ibinigay ang buong puso sa amin, Panginoon, na talagang wala kaming ginawa kundi laging suwayin, saktan at bigyan ng pighati ang puso mo, Panginoon. Pero dahil ganun mo na lamang kamahalang mga tao, alam mo na meron kang anak na matutubos, anak na susunod, alam mong meron kang anak na katulad ng iyong puso, Panginoon. Kaya kami ay nandito sa bawat araw, nagsasama-sama dakilang Panginoong Jesus na ipalaganap ang inyong pagmamahal. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat kayo ay dakila, kayo ay mapagmahal, at kayo ay banal, Panginoon. Dito namin na-realize na ang mundong ito ay siyang tunay na masama. Walang ibang masama kundi ang mundong ito at ang mga taong malayo sa iyong kalooban. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Ang iyong buhay, ang pagkapako mo sa cross ang nagsisilbing patunay na ganun mo kamahal ang lahat ng tao. Walang makagawa, Panginoon, ng iyong kagustuhan. Walang makagawa, Panginoon, ng iyong gusto sa bawat isa. Kaya nga ikaw, Panginoon, ang siyang bumaba. Ikaw ang bumaba at nagkatawang tao para iligtas ang sangkatauhan. Ikaw mismo, Panginoon, ang nag-fulfill at tumapos ng lahat ng trabaho na hindi matrabaho ng kahit sinong tao, Panginoon. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Kami nagpapasalamat sa iyong pagmamahal. Ang bawat tao ay nakarinig ng iyong salita, Panginoon. Ang bawat tao ay nakarinig sa kadakilaan mo. Pero puso, ang sabi niyo nga, Panginoon, ang siyang magdidesisyon sa bawat isa. Sapagkat pag ang taong puso ay isang bato at matigas, ang kanyang veil na nakatakip sa kanyang mata ay hindi maaalis at hindi papansinin ang pabango na iyong salita at pagmamahal sa lahat ng tao. Panginoong Jesus, kadakilaan mo aming itataas. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Panginoon. At hindi dapat gawin na ito ay gawin pa fame, Panginoon, gawin na kasikatan ng iyong pangalan, gamitin sa kanilang personal na interes. Panginoon, itama mo ang puso ng iyong mga elect hanggang sa kayo makabalik. Ipagkaloob mo sa kanilang mga kahilingan at patatagin sila sa kanilang mga pananampalataya hanggang sa makabalik ka, Panginoong Hesukristo. Ngayon nga po na nararamdaman na namin ang malapit mong pagbabalik, kami ay handang-handa na, Panginoon. Pero ang mundo, ang lahat ng tao na nakatira sa mundong ito, sinabi niyo nga sa salita niyo na hindi handa, the rest of the mankind. So maraming salamat sapagkat kami ay talagang binuhay mo, Panginoon. Hindi sa aming mga kagustuhan or physical, kundi sa iyong salita lamang. Maraming salamat po. Nawa po ay maging successful ang araw na ito, Panginoon. At nawa ay maging matatag ang bawat kapatid sa kanilang pananampalataya at hipuin mo pa rin, Panginoon, bago kayo bumalik ang puso ng mga taong matigas pa rin. Huwag mo silang sukuan. Pero pag kayo ay nakabalik, ibibigay mo ang hatol
sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Dito na lamang po itataas at sasabihin sa bawat araw ng iyong pagmamahal ay talagang magpasawalang hanggan. Ang lahat ng biyaya, ang lahat ng papuri, ang lahat ng kadakilaan, kabanalan at talagang walang ibang masabi sa iyong pangalan, Panginoon, ay itataas lamang sa iyo, Panginoong Hesukristo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one, truly living God. Amen. Magsimula po tayo sa ating topic ngayong gabi. Ang atin pong talata or ang aking itatopic po ngayon mga kapatid ay about sa gift sa bawat isa. Okay? Ito ay gift na na-receive ng mga tao at dahil sa biyayang ito, ang mga tao, Ma'am Mary, isang mapagpalang gabi po, ay kinakain at binabalot ng wisdom na ito. At dito napupulfill ang kalooban ng puso ng tao. 1 Corinthians chapter 14 verse 1 to 10. Magpatuloy po tayo sa ating talata ngayong gabi. Use spiritual gifts. Anthony, magandang gabi. Ito guys ang aking topic, okay? Use spiritual gifts to help the church. Ano pong sabi? Tulungan, gamitin ang biyaya, katulad ng ginagawa natin sa bawat araw, ang biyaya ng ating dakilang Panginoon, ang gift na ibinigay sa atin para tulungan ng bawat kapatid na lumago. Sinasabi po sa kasulatan, parang naglalag ako. Naglalag ba ako, guys? Naglalag po ba ako? Hindi naman. Or sa akin lang? Okay, hindi po. Okay, so mga kapatid, magsimula po tayo. Ano pong sabi dito? Love should be the goal. Tingnan nyo ha. My gift, yes. But the goal is what? Love. Okay, naglalag po ng konti. Ma'am Rian, kakastart lang po. Actually, kakastart lang kapatid. Yes, may biyaya. Pero kita mo mga kapatid, ang sinasabi, love should be the goal. 'Di ba? Baka nga po connection ko po, or baka oo. Sa iba, okay naman po. Okay naman sa iba. Okay. So, love should be the goal of your life. Hindi, guys, okay naman daw po. Okay. Baka po sa iba. So, love should be the goal of your life, mga kapatid. Ito na nga po yun. But you should also want to have the gift that comes from the Spirit. Ang pinaka-importante talaga na sinasabi dito ay pagmamahal. Kasi kaya nga po, ito ay natapik ni Ma'am Catrice nung nakaraan sa kanyang talata na about sa food, di ba? You say that wisdom, di ba, sinabi doon, ay good, but that wisdom cause people have. Yang wisdom na yan ang nagkokos kung bakit ngayon ang mundo ay hiwa-hiwalay. Okay? So, love. But you should want gift. Gusto mo pa rin ng biyaya. Pero ang pinaka-main goal mo ay pagmamahal. Ngayon, mga kapatid, sinasabi sa atin, and the gift you should want most is to be able prophesy. Diba? I will explain verse 2 why. Those who have the gift of speaking in different language are not speaking to people. Ito ay nag-i-speak saan? Papakinggan natin. They are speaking to God. Amen. Ang mga tao pong nag-speaking in tongues is hindi po yun yung parang abracadabra ha. Ito po ay nagtuturo, pero yung mga taong to hindi maunawaan kung ano yung tinuturo sapagkat hindi siya nagsasalita sa tao kundi sa Diyos. Pero ang gusto dito ni Paul is the one who can prophesy. Okay, ang gift of speaking tongues. But I want, sabi doon, pero ang gusto ko sa'yo ay gift ng prophesy. Why? Sinasabi sa kasulatan, no one can understand them. They are speaking
secret things through the Spirit. Verse 3, but those who prophesy such things, who prophesies are speaking, sorry po, but those they prophesy are speaking to people. Ito yung pag-encourage katulad ng ginagawa ng Panginoon. Siya ito mula nung siya ay bumaba dito. Diba? In Revelation chapter 19, binanggit doon that the Spirit, the one who can prophesy, is the Spirit of Christ. So, ang spirit ng tao na nakapagpa-prophesy o nakakapagpalago ng pananampalataya ng bawat isa, ang pinaka-main goal ng isang tao. Kasi madali nang magturo eh. But yung love, di ba? At yung gift ng pagpapalakasan ng bawat isa. Sinasabi po dito, they help to grow stronger in faith. And they give encourage and comfort. Ito na po yun. Madaling magturo, pero pagdating nga po sa pag-encourage sa tao, sa pagko-comfort sa bawat isa, ang pinakamahalaga dyan is yun nga po, sakop yan ng taong kayang makapagbigay ng propesya. So sinasabihan tayo, verse 4, Tagalogin po natin, ang nagsasalita ng ibang wika na hindi niya natutunan ay pinatitibay ang kanyang sarili. Ngunit ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagpapatibay sa iglesia. Anong sabi? Ang nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay pinatitibay ang kanyang sarili. Ito na yung na-receive mo. Okay? Ikaw ay natuto sa tao. Okay? Ang speaking in tongues ay natutunan mo sa mismong tao. Pero ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos, the one who have the Spirit can prophesy, ay mismong mensahe galing sa Diyos na nagpapalakas sa iglesia, sa mga tao ng Panginoon. Verse 5, gusto ko sana kayong lahat ay makapagsalita ng ibang wika na hindi natututunan. Ngunit mas ninanais kong makapagpahayag kayo ng mensahe ng Diyos. Bakit po? Sapagkat mababalaan mo ang tao, ma-encourage mo ang tao, mabibigyan mo kung ano ang karapat-dapat sa bawat isa. Pero tandaan mo, yan po ay hindi ang main goal ng tao. Ang main goal ng tao ay ano po? Love. Ang pinaka-main goal ng bawat isa ay pagmamahal. Yang biyaya sa atin ay nakakapagpatatag lamang sa bawat mananampalataya ng Panginoon. Sir John Ross, magandang gabi po. Ano po ang sabi dito? Verse 6? Wait lang po. Maliban na lamang kung verse 5. Maliban na lamang kung ipapaliwanag niya ang kahulugan ng kanyang sinasabi upang mapatibay ang iglesia. Ito na yung ginagawa natin, guys, di ba? Nagtuturo ka, the way na pag nagtuturo ka, sinasabi mo kung ano yung kahulugan ng tinuturo mo. Amen? Ito na po yun. Kapag daw may gift ka, hindi ka lang basta binabasa, hindi mo lang siya binabasa eh. Pinapaunawa mo kung ano yung sinasabi ng kasulatan para mapatibay ang iglesia. The one who can prophesy, okay? Verse 6, magpatuloy po tayo. Ano pong sabi dito? Brother and sisters, will it help you if I come to you speaking in different language? No. Kung darating ba daw ako na kaya kong yun nga yung magturo, di ba? Kaya kong magturo sa inyo ng kung ano-ano, kaya kong magbigay ng mga, alam mo yan, kayang pagtuturo ng tradisyon ng mundo, di ba? Kaya ko ba kayong tulungan? I mean, kaya ko bang hindi, di ba? Ang mapapatatag ko lang ay sarili ko. Amen? Ang mapapatatag ko lang doon ay sarili ko. Sabi dito, hindi. It will help you only if you bring a new truth or some knowledge, prophesy, or teaching. Ito na nga yun, mga kapatid.
bago dumating yung ganitong sitwasyon, okay? Bago tayo humarap sa ganito, bago lumago ang bawat isa, pansinan natin na lahat ng tao sa mundo pare-pareho ng turo. Okay? Pansinan natin yung sa mundo na wala nang naiba sa turo nila, parang halos gano'n na lamang. Wala nang naiba sa mga turo ng bawat isa. Kasi yung pagtuturo nga niyan, the speaking in tongues, ay ang magpapalakas lang dyan ay yung sarili mo. Okay? Hindi mo pinapalakas yung iglesia ng Panginoon. Okay? Kaya sinasabi dito, hindi. It will help only you. But, sabi dito, if I bring a new truth or some knowledge, prophesy, teaching. Yun ang gusto ng Diyos. Malaman nila na, ay, ito pala yung kahulugan nito. Ito pala ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yan ang gusto niya. The one who can prophesy, kasi the one who can prophesy, kaya niya talagang mapatatag ang pananampalataya ng bawat kapatid. At napapalago nila ang bawat isa. At dito nga nagkakamero ng genuine love, the gift of genuine love, the gift of teaching, the gift of evangelize. Diba? Napapatatag mo, the one who can prophesy ay napapatatag ang buong mananampalataya. So sinasabi po sa atin mga kapatid, verse 7, this is true even with the lifeless things that make sound, like a flute or a harp. Kita nyo ha, inihahalin tulad ha, mga kapatid, na parang pagpapatunay lamang sa isang nagtutugtog. Okay? Na parang ang taong kayang mag-prophesy, kaya niyang patatagin ang pananampalataya ng bawat isa. Pero ang taong nag-i-speaking in tongues, siya ay nagtuturo, siya ay pinatatatag niya lang ay sarili niya at nakikipag-usap sa Diyos. Pero ang gusto niya ay yung kayang patatagin ang iglesia, ang tao ng Panginoon. Okay? Verse 7, tingnan nyo ha. Kahit na ang instrumentong walang buhay tulad ng pluta at alpa, kung hindi malinaw ang mga notang tinutugtog, paano malalaman ng nakakarinig kung anong awit ang tinutugtog? Kahit sa gitara, mga kapatid, pansin nyo, pag ikaw ay magigitara, pag hindi ka maalam, ang pangit sa tenga, di ba? Pag ikaw ay magigitara, pag ginitara mo yung gitara or kapag ikaw ay nag-flute, kapag hindi tama yung tono, hindi tama o malinaw yung tugtog, hindi mo mapapatatag ang mananampalataya ng Panginoon. Diba? Magkakagulo-gulo. Amen. So sinasabi po sa kasulatan, verse 8, at kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta sa mga sundalo, sinong maghahanda para labanan? Para sa labanan. Ganito rin sa inyo. Tama po. Kasi, di ba, pag sa sundalo, paano ka nga naman magiging handa kung wala kang baril? Paano ka magiging handa kung wala kang panlaban? Di ba? Paano ka magiging handa kung wala kang panlaban? Paano ka magiging handa kung wala kang inihanda? Kaya sinasabi sa atin, dapat ay malinaw para handa ka sa anumang laban. Verse 9, ganito rin sa inyo, mga kapatid. Paano makakaunawa ang isang mananampalataya sa sinasabi mo sa ibang wika kung hindi naman niya naiintindihan? Maraming wika sa mundo, sa buong mundo. Ito na to, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo kung bakit napakahalaga. Itong part na to, pakinggan nyo kung bakit napakahalaga ng part na to. It is the same with you. If you don't speak clearly in a language people know, they cannot understand what you are saying. Magsasabi sila ng John 3:16. John 3:16. Now, pag sinabi mo yung John 3:16, at alam mo yung kung paano ka tutugtog, sasabihin mo ngayon yung John 3:1-15. Diba? Ngayon, doon mo masasabi ang tamang flute. Mapapaunawa mo sa kanila ngayon kung ano ang tamang trumpeta, ang tamang pagtugtog. Hindi ka agad pupunta dyan, dapat magsisimula ka sa taas. Diba? So parang sinasabi sa atin dito na if you don't speak clearly in a language people know, they cannot understand what you are saying. Kaya nga ang nangyayari sa mundo is like tradition na hindi nila alam na nadideceive sila sa ganyang turo.
'Diba? Sa mga turong makamundo, like, yun nga, sa bawat verse na yan, pahahabain nila. Okay? Sa bawat verse na yan, paiikutin nila yung verse na yan. At yung mga tao na parang akala mo na, di ba, yun is speaking tongues yun. Okay? Speaking in tongues yun. Pero yun, hindi yun ang ayaw ng Diyos. Ayaw yun ng Diyos. Ang gustong biyaya ng Diyos is the one who can prophesy kung paano mo ipapaunawa ang tamang pagtugtog sa flute. Sinasabi dito, you will be talking to the air. Kaya pansin nyo, sa lahat ng, pansin ko to sa lahat ng, anong tag dito? Ginagamit ang pangalan ng Panginoon para sa kanilang mga kasikatan, advantage for their fame, okay? Yung ginagamit ang kasikatan ng Panginoon, pansin nyo, hindi sila nagtuturo sa live. Okay? Puro sila gawa ng content for their fame. Kasi why? Alam nila na hindi nila kayang tugtugin ang flute. Alam nila hindi nila kayang tugtugin ng tama ang salita ng Diyos. Ngayon, kaya ang ginagawa nila para magamit nila ang pangalan ng Panginoon sa kanilang mga kasikatan, video. 'Di ba? Gagawa sila ng video, ang gagawin nila dun sa video is parang naman akala mo may karunungan yung turo niya. Anong tag dito? Anong tag doon? I-video. 'Di ba? Parang yun nga, yung ipapaliwanag dyan, pero ikakat yan, hindi mo alam, yung video na yan, kinakat niya, ay parang mali. Parang mali ata yung sinabi ko doon. Parang hindi ata yan. Wait lang. Diba? Madali yon. Pero kung live, gaya ng ginagawa, live to live. Diba? Walang putol. Talagang harap-harapan ang tamang pagpapatugtog sa trumpeta ng salita ng Panginoon. Ngayon, sinasabihan tayo. Magpatuloy po tayo. Nasa na tayo? Anong verse na tayo, guys? 11? Parang scripted. Oo, parang scripted. Verse 10. It is true that there are many, salamat Ma'am Mikey, it is true that there are many different language in the world. And they all have the meaning. Verse 11, but if I don't understand the meaning of what someone is saying, it will just be strange sound to me, and I will sound just as strange to them. Kaya kita mo, pag pumasok, hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi natin. Hindi nila magets kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Diba? Why? Kasi ang buhay ng tao ay wala at hindi tama sa tugtog ng Panginoon. Diba tayo na nasa kaloob ng Diyos, the way na kapag ang Panginoon ay parang magpapatugtog, nakakaikot, nakakasabay tayo. Ang mga taong wala sa Panginoon at parang kumbaga sa gitara, kulang ng string, di ba? Kapag tumugtog ang Panginoon sa salita niya, nagbigay ng babala, hindi sila makasunod. Strange ang tingin nila, di ba? Parang, nanghuhusga ka na, nanghuhusga ka. Ganon, di ba? Kaya sinasabihan tayo, ang gusto ko ay the one who can prophesy. Why? Kaya mong ipaunawa sa kanila live to live na wala kang itinatago. Diba? Wala kang itinatago sa lahat ng tao. Hindi mo kailangang maggamitin ng salita ng Panginoon para sa iyong kasikatan. Hindi mo kailangang gamitin ng salita ng Panginoon para sa iyong sarili lamang. Amen? Ngayon, kapag ikaw ay kaya mong makapag-prophesy, napapalago mo ang pananampalataya at wala kang itinatago sa bawat isa. Sinasabi sa kasulatan, that's why you should want, Spirit will give so much, should prefer those gifts that help that church grow stronger. Ito na yon, bago ako, bago ako magturo mga kapatid dito, nasabi ko na to noon pa man, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko sa tao nakuha yung gift na meron ako. Hindi,
before God I never lie, hindi sa tao, buhay ang Diyos. Talagang siya mismo ang nagbigay ng kung anong nalalaman ko sa lahat ng tao. Kaya napapatatag ng Panginoon, nakakapagtulong-tulungan tayo sa pananampalataya sa Diyos, 'di ba? Pag ang isa ay mahina, pag ang isa ay nagkakameron ng pagdadapa sa kasalanan, pag ang isa ay nagkakameron ng parang burden, natutulungan mo, 'di ba? Kaya yung mga taong umalis sa kaloob ng Diyos, bakit sila umalis? Kasi nga, tingin nila kaya na nilang lahat yung kalooban ng Panginoon. Ano ang sinabi sa salita? Love is the goal. Sinabi po ng Panginoon, ang gift ay mawawala. Ang lahat ng gift ay maglalaho. Pero ang pagmamahal ay hindi. Ang gift ay parang bonus na binigay sa atin ng Panginoon dahil tayo ay nanampalataya. Pero yung pinaka-main goal ng tao ay laging sa pagmamahal ng naaayon na sa kaloob ng Diyos. Kasi kung pagmamahal na naaayon lamang sa Kanya, pero hindi para sa yung mga kapatid, hindi yun pagmamahal. Diba? Kaya tayo sinasabihan dito, ang gusto ko, ang gift nyo ay ano? The one who can prophesy. Yun yung hilingin nyo palagi para ang mananampalataya ay lumago. Kaya nyo nang palaguin, even kaya mong palaguin ang sarili mo, at kaya pag nagturo ka, mapapalago mo yung mga taong makikinig sa'yo. Kaya mong ipaunawa kung ano yung sinasabi ng salita. Kaya mong ipaunawa sa tao, katulad ng ginagawa nating devotion, ito na yon. Praise the Lord, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, di ba? Sabi ko nga po, sa 3 taon kong pagtuturo sa TikTok live, araw-araw before, sa dami kong pinagdaanan, yung ganitong senaryo na hindi ako, never ever po ako before God. Before God, I never lie. Never kong na-receive ang biyaya ng ganitong biyaya sa tao. Actually, yung sinabi ko sa inyo kung paano ko nakilala yung Diyos, as in, totoong-totoo yon. So, alam mo yon, ang bawat isa, dahil the one who can prophesy, napapalago ang mananampalataya ng bawat isa, kita nyo, yung devotion natin na gagawa natin is, napapaunawa nyo na, nakakapag-share kayo, yung sinishare nyo na ituturo nyo. Diba, pag narinig ng ibang tao na, okay, ito pala yung kahulugan ng verse na yun. Ito pala yung, diba, ang bawat kapatid ay lumalago sa pananampalataya. So, nakakapagpalago na rin sila, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa ibang makikinig. Yes, sharing wisdom, yun talaga yung gusto ng Diyos. Kumbaga parang kaya nga sinabi ng Panginoon, the goal of you is love. Pero kasi nga, dahil nga ganito na kasi yung nangyayari sa tao, minsan, nagmamadali. Okay? Minsan parang akala mo is, yun na yun, parang akala mo is kaya mo ng lahat. Okay, may tamang proseso ang lahat. May tamang proseso ang bawat paglago ng mga kapatid. Kaya dito nagkakameron ng, alam mo yun, parang pagkakawatak-watak dahil ng wisdom. Okay, ng wisdom. At yung wisdom na yan ay maglalaho. Pero yung pagmamahal, yung goal ng tao eh. Ma'am Aya, magandang gabi po, yung pagmamahal, yung goal ng tao. Kaya, alam mo yon, tunay po na ang salita ng Diyos ay hindi talaga maglalaho. Okay, tunay po na ang salita ng ating Panginoon ay talagang laging andyan. So, magpatuloy tayo. Verse 30 na po. So, those who have the gift of speaking in different language should pray that they can also interpret what they say. So, kita nyo, pag tayo ay nagsasama-sama sa devotion sa bawat araw, pag sila ay nagtuturo, ganyan-ganyan, lagi nilang sinasabi na, ng ibang mga kapatid na, itama nyo ako mga kapatid kung hindi po, or kung mali po yung aking sharing, di ba? Si Ma'am Cherry, isa sa gano'n, ng mga kapatid natin, isa sa ganyan, nagsasabi na, correct me po if I am wrong sa aking sasabihin, di ba? Ito na nga yun, if I pray in different language, my spirit is praying, but my mind does nothing. Tingnan nyo. So those who have the gift of speaking different language should pray. They can also interpret what they say. Ito na po yun. Kapag ikaw ay magbabasa ng devotion mo, magdarasal ka sa Panginoon na, tama ba ito Panginoon na, ito ba talaga yung sinasabi na, ito po ba talaga yung nauunawaan ko sa Matthew 7:21? Nang itataboy nyo ay mga taong walang kabatasan. O, 'di ba? Kaya kung yes, kaya kung sasabihin mo doon na
Um, Itama niyo ako kapatid kung mali po yung sabi ko. Minsan 'di ba gano'n na minsan naman yung iba hindi okay naman, okay yung kanilang sharing. Ang gagawin naman dadagdagan, 'di ba? So parang doon nagkakameron ng sharing isang espiritu, 'di ba? Kasi yung na-receive ng isa ay mare-receive ng isa kaso nga laging protect, guard your heart. Lagi niyong bantayan ang mga puso niyo mga kapatid. Kasi si Satan ay isang damo na sa isang gabi magtatanim ng pride. Ang goal mo ay ano? Love. Yan ang goal ng tao. Kaya dun sa wheat and weeds, guard your heart. Okay? Wait lang. Andito pa ba ako sa kaloob ng Diyos? Check ko muna ang puso ko. Panginoon, kaya lagi kong sinasabi sa dasal ko, isama niyo palagi sa dasal niyo mga kapatid na pag magdarasal kayo ng wisdom, lagi niyo rin sabihin sa Panginoon na, bear me pain. Bigyan mo ako ng pain, Panginoon, that may humble myself. Para i-humble ko ang sarili ko. Kasi yung pain na yan, gagamitin ng Diyos para ipagpakumbaba ka. Kaso, kapag hindi ka kumagat sa pain na gusto ng Panginoon para ipagkumbaba ka, dyan papasok yung weeds, yung damo, na sa isang gabi ay tumubo, na akala mo'y nasa Panginoon ka pa rin. Diba? Kaya nakakatakot ang wisdom. Anong sabi doon bago magsimula ang talata? Ang iyong goal sa buhay ay pagmamahal. Okay? So, magpatuloy po tayo. Ano pong sabi dito? Verse 14. If I pray, Tagalogin natin. Kung nananalangin ako sa ibang wika na hindi ko natutunan, nananalangin ang aking espiritu, ngunit hindi naman naiintindihan ng aking isipan. Kung ganon, ano ang dapat kong gawin? Manalangin ako at aawit sa pamamagitan ng aking espiritu kahit hindi ko to naiintindihan at mananangalangin din ako at aawit sa paraang naiintindihan ng aking isipan. Sasabayan mo. Okay? Kailangan ng taong mag-grow in spiritual gift. Sinabi yan sa 2 Peter chapter 3 verse 16, 16 to 18, pag hindi 16, 18. Okay? Grow in the knowledge, wisdom of Christ. Mga kapatid, ito na nga kung bakit ang tao ay nagkakameron ng malalang, alam mo yon, pagkaano sa mga buhay nila na nalaman nila yung tradisyon, nalaman nila yung mga bagay sa mundo, akala nila, alam na nila lahat. Ngayon, anong sabi doon? Kung meron akong gift na speaking in different language, pero ang aking isip ay hindi ko naiintindihan, ano ang dapat kong gawin? I will pray with my spirit, but I will also pray with my mind. Kung bakit ang tao ay nagkakasala sa motives at sa thoughts. Pag magdarasal kapatid, hindi lang laging dila. Pag magdarasal, kasama ang isipan. Kaya nga pag magdarasal ka, aalisin mo lahat ng makamundo. Sino dito ang sometimes, or madalas, pag madalas wag guys, kailangan nyo mag-fasting, okay? Kapag nagdarasal, clear yung nasa isipan tapos may papasok na parang magmumura. Or kaya minsan may papasok na kabastusan. Ay, wait lang, I rebuke you. Sino ka? Sino yon? Diba? Amen? Yung pag nagdarasal ka, Our Father, who art in heaven, tapos parang mapapatigil ka kasi, wait lang, napapaganon ako, I rebuke you. I rebuke you. Biglang may papasok na parang bastos sa iyong isipan, habang nakapikit ako, nakataas ang aking kamay, nagpapasalamat sa Diyos, biglang may magbumura sa isip. Wait, sino yun? In the name of mighty, all living God, Jesus Christ, I rebuke you. I rebuke you. Kaya guys, kung magdarasal kayo ng gift, isasama ang isip. Paano pong makiklear ang isip? Fasting. Guys, kung kayo po ay sa mga mambabash, kung wala po kayong magandang sasabihin, kasi bastos po yan, ang dami-daming bata na nanonood.
Okay? Pagsalitaan nyo na po ng, alam mo yun, kung ano-ano, pero hindi ba kayo imagine, mga kabasusan, dito nyo pa dinadala. Kung kayo po ay ayaw makinig, wag na lang po kayo magsalita ng mga kabasusan. Ang dami pong nakikitang tao, ang daming bata dyan. May mga bata pong nakikinig sa amin sa bawat araw. Okay? Yan ay pinadadami nyo lamang yung hatol nyo sa Panginoon. Amen. Kita nyo ha, pag ang tao ay walang fasting, ganyan ang nangyayari. Maniwala kayo. Kasi subuko po yan. Subuko yan kasi sabi ko, bakit ganun? Pag busog ako, parang ang laziness kong magdasal. Bakit ganun? Pag busog ako, hindi ako makapag-focus sa dinarasal ko. Try mong mag-fasting. Try mong mag-fasting. Sobrang clear ng iyong isip. So guys, pag magdarasal ng gift sa Panginoon, dapat clear muna ang iyong mind. Pag sinabing clear, habang nagbinibigkas sa iyong dila, ay binibigkas mo rin sa iyong isip. Okay? Pakinggan nyo. I will pray, but verse 15, but I will also sing with my mind. So, you might be praising God with your spirit. So, dahil doon, tama ang iyong isip. Tama ang nilalabas ng dila. So, you praise God. Kaya nga po talagang nung si Eve ay na-deceive, saan siya unang na-deceive? Isip. Okay? Nung si Eve ay nilapitan, 2 Corinthians 11, nung si Eve ay nilapitan ng ahas, saan siya unang na-deceive? Saan siya dinali? Isip. Okay? Kaya nga dapat tama ang isip mo. Wala dyang mga kung ano-anong kabastusan kapag lumapit ka sa Panginoon. Okay? Wala dyang, Ma'am Daisy, magandang gabi, wala dyang kung ano-anong kabastusan kapag lumapit ka sa Diyos. Amen? Kasi galing na tayo dyan, mga kapatid. Okay? Repent, mga happy Pride Month. Yan ay makamundong bagay na mga puro kalaswaan na isang rebellion sa Diyos. Repent. Okay? Mga Pride Month, repent. Anong sabi doon? Pag tama ang iyong isip, tama ang ilalabas. Tama ang pag-ingi ng request sa Panginoon. Yes. Kaya sa'yo sinasabihan ng Diyos, above all, guard your heart. Why? Kapag nakapanood ka ng mga kalaswaan, papasok sa iyong puso, yan ang papasok sa iyong isip. Mag-i-imagine ka. Ma'am Al, magandang gabi po. 'Di ba? Yan ang papasok sa iyong isip. Now, kapag ang iyong puso ay kaakibat ng puso sa salita ng Panginoon, nagkakamero ng batas ang isip. Pag nagkakamero ng batas ang isip, tama ang puso, nakakapagdasal ng tama, inaayos ng Panginoon ang konsensya mo. So sa madaling salita, ang pananampalataya ay hindi totoo. In spiritual realm, alam ni Satan ang totoong anak ng Panginoon kasi liwanag ang buong katawan niyan pagdating sa kanyang sarili. Kasi tama ang kanyang isip, tama ang kanyang puso. Okay? Maraming tao ang nagsasabing Jesus is God. Ang tanong, tama ba ang iyong isip? Tama ang iyong puso. Amen? So, magpatuloy po tayo. Ano ang sabi dito? You might be praising God with your spirit. Verse 16, but someone there without understanding say amen to your prayer things. But someone there without understanding cannot say amen to your prayer things. Amen tayo ng amen pag nauunawaan natin yung kaloob ng Diyos. Lagi tayong amen pag nauunawaan natin, nasabi natin yung kahulugan, na ipaunawa natin sa lahat ng tao, magsasabi tayo ng amen, magsasabi ang lahat ng amen. Yung mga taong hindi maintindihan ang sinasabi mo kasi hindi maintindihan kung ano ang nasa isip mo at ano ang nilalabas ng iyong dila at ano ang nasa kaloob kasi wala silang spirit. Amen? So dito mga kapatid, sinasabihan tayo na kapag ang isang tao ay walang pangunawa, hindi siya makapagsabi ng amen. Okay?
Sir YCV, repost muna, okay? Tapos tap-tap na rin. Para hindi ma-mute, okay? Sir XYV, share na din. Para hindi ma-mute, okay? Amen. Kasi kung ibabash mo na ako, pwede kang mag-bash dyan. Sige. Pero mag-repost muna. Okay? I-bash mo ako dyan. Sige, i-bash mo. Huwag ka lang magmumura or magsasalita ng mga masasakit na, yung mga kabastusan. Kasi marami pong nanonood. Okay? Pero kung i-bash mo ako, repost mo na naman para tulungan. Para at least, habang binash mo ako, nakatulong ka pa. Okay? Repost, tapos share. I-share mo sa mga family mo. Tapos sa mga kakilala mo, kaklase mo, katrabaho mo, tapos tap-tap. Okay? Para naman at least nang bash ka, nang hate ka ng kapwa, tapos meron ka pang, 'di ba? Ma'am si Ram, ang tough ko, nakalimutan ko yung ano eh, i-send ko na lang po mamaya sa GC. Yung pangalan nung ano, nakalimutan ko yung ano eh, yung tag dito, yung shop. Nakalimutan ko yung shop. Ano ko na lang. Tamo, nawala si Sebi. Okay? So, sayang naman, di ba? Kung, pause, ano ka na lang. Kung at least kahit tatanggapin ko yung bash mo, yung mga salita mo. Basta wag magsasalita ng pagmumura, mga kabastusan, wag ganun. Okay? Kung ano yung sabihin mo dyan. Sige, okay lang. Pero, ano mo na, repost. O, tamo hindi nila ma-repost. Hindi sila makapag-share. Diba? Kita mo ang pride. Diba? Tatanggap na ako ng pagkamuhi, ng persecution. Nahiling lang ako ng repost. Hindi mo repost. Hindi mo repost. Diba? So, kilala mo ang malayo ang puso sa Diyos. Diba? Yan ang mga pariseyo. Yan yung mga pariseyo na malayo ang puso sa Panginoon. Okay, so mapatuloy tayo mga kapatid. So, but someone there without understanding cannot say amen to your prayer things. Ito na ngayon. Pag tayo mga kapatid ay nagde-devotion, katulad ng ginagawa natin sa bawat hapon or katulad ng live na ginagawa natin, kapag tayo nagsasabi at naipaliwanag natin ng maayos, magpapasabi tayo ng amen po ba? Amen? Nasabi ang mga kapatid, amen, yes, amen, amen. Yung mga taong nanonood, ano ba sinasabi nito? Ano bang mga kung ano-anong kasabihan ito? Hindi siya makapagpasalamat. Why? Verse 17, pakinggan nyo. You may be thanking God in a good way, but others are not health. Why? Kasi nga po ang puso ng mga taong to ay matigas. Hindi matanggal yung veil sa kanilang mga isipan. Hindi matanggal yung veil sa kanilang mata. Napasalamatan natin ng Diyos. Yes. Napapurihan natin. Pero sila, dahil nga sa katigasan ng kanilang mga puso, wala silang maunawaan. Pero tayo, dahil ang gusto ng Panginoon is nakakapag-prophesy. Ano po yung prophesy ulit? Yun yung kayang makapag-comfort, maipaliwanag, at masabi kung ano yung kagustuhan ng salita ng Panginoon. Okay? So pansin ko, ang bawat isa dito na talagang ngayon nagiging matatag sa Panginoon, dito ako nagiging grateful. Kasi, ay nawa Panginoon, ang pinagdarasal ko na lamang po ay yun lang, nawa ay yung yugyugan na ginawa ng Panginoon, yung pagyugyug o pag-shake ng Panginoon, ay nawa, Panginoon, ay tapos na or may inihahanda pa ba ikaw sa bawat isa? Kasi, alam mo yon, kapag ang pundasyon ng taong yan ay talagang ang Panginoong Jesucristo, anumang yugyugan ang mangyari dyan, hindi yan bibitaw. Kaya nawa po ay talagang, Panginoon, sana kung anumang ginawa mo sa tapos na sana ang yugyugan, ano? So, ang hinihiling ko lang sa bawat, pero ang Panginoon pa rin ang magdedesisyon. Kasi nga, kilala ng Panginoon ang bawat isa, di ba? Kilala ng Panginoon ang puso at pananampalataya. Kaya ang gusto ng Diyos ay nakataong kayang makapag-prophesy. Kasi hindi lang niya napapatatag ang sarili niya, kundi napapalago niya, nako-comfort niya, nabibigyan niya at naisasalin niya yung spirito ng Panginoon, yung spirit ng Diyos para lumago ang mananampalataya. I am so proud of all of you. Kita niyo naman ang mga kapatid. 'Di ba? Ang daming taong nagsisimba, pero hindi malago. Tingnan niyo. Ang daming taong nagsisimba, may edad na, pero hindi malago. Proud ako. Ang mga tinuturuan ko, ang babata, pero kita niyo kung gaano kalago.
Ganon ako ka-proud. Ganon ko pinagmamalaki ang mga taong nasasakupan sa kaloob ng Diyos na tinutulungan sa bawat araw. Ang daming tao halos dyan na tumanda, pero hindi malago. Hindi kayang magsalita ng salita ng Diyos. Okay, kaya sa atin, bata, matanda, I am so proud. Why? Kita niyo kung gaano kalako. Diba? But, that is not the main goal. The main goal is what? Love. Okay? Laging titingnan ng puso. Wait lang. Panginoon, andito ba ako sa iyong pagmamahal? Andito ba ako? Okay, laging ganun pa rin ha. So yan, I give, maglalaho yan. Yan ay bonus lamang na ibinibigay ng Panginoon para lumago ang bawat isa. But our main goal is the love. Okay? So magpatuloy po tayo. Verse 18 na po. So I thank God that my gift of speaking in different kinds of language is greater than any of yours. But in the church meeting, I would rather speak 5 words that I don't understand than the 1,000 words in different language. I would rather speak with my understanding so that I can teach others. Ito na yun, guys. Diba? May mga taong pag pumasok dyan, hindi talaga nila maintindihan the way that I teach. Kaya kong magturo, kaya kong magpalago, alam mo yun, kaya kong ipaunawa, kaya ko yung ganito. So yung gift ng gusto ng Panginoon ay hindi lang basta na nakakapagturo, di ba? Na ang napapalago mo lang ay sarili mo. Kaya kita mo ang sinabi ni Paul, thankful ako. Kasi yung meron ako ay greater than any of yours. At alam mo yun, yung na-receive ko, ay thankful din ako sa Panginoon. Kasi kaya kong, yun nga, mag-speak ng iba't ibang lingwahe. Kaya kong mag-comfort. Kaya kong magturo. Kaya kong ipaliwanag. Ito na yun mga kapatid. At ang mga kapatid ay ganun din. Alam mo yan, kaya ako ay natutuwa kasi lumalago ang bawat isa. So sinasabi ng Panginoon, I would rather speak with my understanding so that I can teach others. Hindi ka man maintindihan ng Pariseo kasi nga hindi nga nila alam yan. Tradisyon nga sila nakatingin. Pero ang puso nyo ay nakatingin sa salita ng Panginoon. Diba? So, I rather speak with my understanding. If hypocrisy is a person, it's you. Sir Zachar, sige po, ayos lang. Pero pa-repost muna po, Sir Zachar, ha? Para hindi po masabihan ng parasi or hypocrite. Okay? So, Sir Zachar, pa-repost, patap-tap, pa-share na rin po ng live. Okay? So, kung hindi parasi, patingin nga. Kung hindi isang pariseo, kung talagang may isang pagmamahal nga dyan sa puso mo, patingin nga po ako kung talagang hindi isang parasi. Marirepost ba yan ni Sir Zachar? Bibilang po ako ng 5. Pag hindi po na-repost or hindi na-share or hindi nakapag-tap-tap, patingin, isang parasi. Walang pagmamahal. Bibilang tayong 5. Sabayan nyo ako. 4. Sabayan nyo ako. 3. Sabayan nyo ako. 2. Sabayan, Sir Hakar, mapaparasi ka, Sir Hakar. 1. Diba? Walang pagmamahal. So your life will end dead of nothing. You will burn in hell. Kitang-kita nyo ang pariseo. Diba? Malalaman mo kung ano mga pariseo. Yan ang sinasabi. Kita mo ang pride. Kasi malalambing mo pa ang tao eh. May nalalambing po akong mga religious ha. Sa totoo lang ha. Ginawa ko dati. Yung parang ginaganyan-ganyan. Nalalambing ko, nare-repost pa. Okay? Yung parang nakakapag-share pa. Nalalambing ko, ay okay. So doon naiisip ko na, okay, mahihila mo pa tong taong to eh. Bababago mo pa eh. Pero yung ganyang mga tao, kita mo ang pride, nilalamon ang puso ng pride. Kita mo ang fruit ni Satan kung nasaan ang tao. Lamon na lamon ng pride. Okay? Did Jesus speak in other tongues? Yun na nga yun, yung parable na hindi maintindihan ng tao. Okay? Hindi maintindihan yung kanyang sinasabi. Kasi nga ang puso ng tao ay malayo. Amen. So magpatuloy tayo mga kapatid. Verse, ano na tayo? Verse 20 na po, okay? So brother and sisters, don't think like children. In evil things, be like babies. But in your thinking, you should be full-grown adults. Gantong-ganto ako, guys. Amen. Amen po. Para talaga akong bata, mga kapatid. Sa totoo lang, tingnan nyo ha. Kapag daw pagdating sa kasalanan, dapat isa kang bata. Na
Parang wala kang alam. Okay? But in full-grown adults, alam mo lahat. The way you speak, the way na yung action mo, para kang bata. Para kang, alam mo yun, isa kang, di ba, alam niyo naman ang bata kung paano maglaro, di ba? Alam niyo ang bata kung paano mag-action, talagang parang bata. So doon, tingnan niyo sinasabihan sa atin ha, don't think like children in evil things. Ayaw ng Panginoon pagdating sa kasalanan, ikaw ay isang adult. Kita niyo ang mga tao, pagdating sa kasalanan, akala ata nila, alam na nila lahat. Para silang matanda na ako, alam ko nila, di ba? Ganyan ang mga tao eh. Pero sa atin, in evil things, dapat bata tayo, inosente tayo. Yes, dapat tayo ay inosente. But in your thinking, okay, hindi ka madadaya ng kahit sino. Dapat ikaw ay full-grown adults. Ayaw yan ng aking Panginoon. Isa akong bata sa aking mata ng Panginoon. Okay? Maniwala po kayo. Gantong-ganto talaga everyday ako at dapat ganun din tayo. Akala ng mga tao kaya tayong isahan. Yung ganon, akala ng mga tao kaya tayong linlangin. Kasi nga parang ang bait naman ito sobra. Parang ang dali naman ito. Ganon. Pero alam mo yon, yung isipan mo o yung thinking mo is full-grown adults. Pure kasi yung puso mo, kaya parang ang tingin sa'yo ng ibang tao, madali kang madadaya. 'Di ba? So, dapat tayo ay full-grown adults pagdating sa pag-iisip. But pagdating sa mga kasalanan, alam nating, hindi, baby tayo dyan, bawal tayo dyan. Bawal yan. Okay? So, verse 21, as the scriptures say, using those who speak in different language and using the lips of foreigners, I will speak to these people, but even then, they will not obey me. Ito na yan. Nagsasalita tayo ng kagustuhan ng Diyos. Nagsasalita tayo ng speaking tongues na ang pwedeng ipaunawa ay ang Panginoon. Nakikipag-usap tayo sa Diyos. Nagtuturo tayo to comfort. Lahat na, kahapon, di ba, kitang-kita natin. Sinabi ng ang Panginoon ay light. Ang Diyos ay light. Nasabi na natin to. No one is a person na magsasabi na siya ay nasa Diyos tapos namumuhay siya sa... Sinasabi mo na ha, na bawal mong kamuhian. Yun ang sinasabi mo, I will speak to these people. But even they don't obey me. Diba? Even they, hindi nila ako susundin. Why? Ang dahilan naman ng mga tao, kaya nila gusto si Jesus, hindi bilang isang Diyos, kundi bilang tagapagligtas lang. Okay? Kasi kung siya yung Diyos ng buhay mo, walang mahirap sa Diyos. Kung siya yung Diyos mo, kaya mong sundin, walang mahirap sa Panginoon. Diba? Kaya naman sinasabi nilang Diyos nila si Jesus or tagapagligtas kasi ang goal nila ay gusto nilang masave, hindi talaga nila bilang mahal ang Diyos nila. Yan po talaga yung goal ng mga taong malayo ang puso sa Panginoon. Ang goal nila ay maligtas pero hindi bilang mahalin, irespeto ang Diyos nila. Okay? Kung sinong Diyos mo. Sinasabi nilang Jesus is God, di ba? Makikipag-debate pa sila about sa mga tradition ng mundo, but in the end, ang goal mo lang naman is maligtas ka, but not claim and give Him title as your Lord. Amen? Amen. So, magpatuloy po tayo. We love Him because He first loved us. Paano? Ma'am HLWK, paano kami nahal ng Diyos? Patingin sa bunga. Patingin sa bunga. Patingin po ng bunga. Asan po ang bunga? Kasi kung ang bunga mo ay walang bunga, hindi ako lalapit sa bungang yan. Maliwala, hindi ako titikim ng bungang yan. John 3:16, after John 3:16, pwede mo bang ipaliwanag sa akin yung John 3:1-15? Paano ka maniniwala kung hindi mo pinapakinggan yung buong salita? Bago ka pumunta sa John 3:16, ano po ang sinabi sa John 3:1-15? Ano pong binanggit doon? Diba? Yan ang yung sinasabi. Kiniklaim mo lang na savior siya. Gusto mong maligtas,
but in the end, hindi mo talaga siya mahal. Okay? Actually, meron ka namang Google, 'di ba? You should be search na lang. Or kung gusto mo, pwede kang mag-up dito, okay? Pwede mong basahin sa amin, makikinig po kami. Ituro mo sa amin kung yung John 3:16, but magsisimula ka sa John 3:1-15. You need to be born again. Para makilala mo siya. 'Di ba? Pa-explain po ng Galatia 4:26, wala po kami sa Galatia eh. Nasa ano po kami, 1 Corinthians, okay? Yun na yun. So, hindi mo siya Diyos. Gusto mong maligtas, pero ayaw mo ng kaloob ng Diyos. Ayaw mo ng pananampalataya sa pakikinig ng kanyang salita. So, you do not claim Him as God. You claim Him as a Savior, but not your God. So, magkaiba yun. Okay? So, magpatuloy tayo. Anong verse na po tayo? Verse 22. Okay? So, and from this, we see that use of different language. Okay, wait lang. Tama ba? This is what the Lord say. Sorry. This is what the Lord say. And from this, we see, ikaw sigurado ka ba naligtas ka kapag po kayo nanatiling tapat sa Panginoon hanggang dulo bago siya dumating? Yes. Pero kapag ako ay tumalikod at nagnasa muli sa aking laman, hindi po. Okay? Kung ako ay bumalik sa pagnanasa ng kagustuhan ng aking laman, makihalubili muli sa mga taong makamundo, gumawa ng mga ayaw ng aking Panginoon, malamang hindi po sa malamang. Pero kung ako'y magtitiis sa kaloob niya, sa kanyang pagmamahal na tanggihan ng kasama ng mundong to, hanggang sa muling pagbabalik niya, bago siya bumalik. Yes, the one who shall endure sa lahat ng pagdurusa na mararanasan sa mundong to, para sa kanyang kaloob, shall be saved. Okay? Magpatuloy po tayo. Verse 22. Hello po, Ma'am Crison. Magandang gabi po. So, magpatuloy tayo. Verse 22. And from this, we see that use of different languages show how God deals with those who don't believe, not with those who believe. Kita nyo ha? Sa mga tao daw po, yung ganitong language, di ba, how to deal. Anong verse yun? 22. Tingnan nyo, how to deal. Kaya, ang pagsasalita sa iba't ibang wika na hindi natutunan ng isang tanda, hindi para sa mananampalataya, kundi para sa mga hindi nananampalataya. Mananampalataya. Ngunit ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay para sa mananampalataya, hindi sa So, ito na pala yun. Matik na pala to. So, itong kalooban ng Diyos o mensahe ng Diyos ay para po sa mga taong gusto ang Panginoon. Gusto siya. Kasi ang pagsasalita ng different language, ito na nga yun, kaya mo magturo, ang pinalalago mo ay sarili mo. Kaya mo magturo, ang pinalalago mo ay sarili mo, hindi ang buong iglesia ng Panginoon. Pero kita nyo ha, ngunit ang nagpapahayag ng mensahe, kalooban, ito ang kalooban ng Diyos. Tanggihan mo ang sarili mo sa mundong to. Do not continuing on sinning. Iba ang nagkakasala sa gustong magkasala. Iba ang nadadapa, ayaw magkasala sa gustong magkasala. Okay? Sir RG, ano po yung 2 Corinto 5:21? Hindi ko po alam yan kasi kami po ay nasa 1 Corinthians 14 po. So kung may Bible po kayo, pwede nyo naman pong basahin. Okay? So, magpatuloy po tayo. Ngunit, diba, ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos, yung kaloob na gusto ng Diyos. Amen? Opo, siguro nga po hindi ko alam, Sir RG. So, ano muna, tap-tap muna. Share. Tapos, repost. Okay? So, bash me. Hate me. Okay? Pero repost muna. Okay? Repost. Tap-tap. Okay? Mag-repost muna. May tanong po ako sa FB. Ano po yan? Kaya so, bigla siyang yaan niyo siya na magsalita na dyan ng kung ano-ano. Okay?
Repost. Kasi, at mo yun, dito sila magkakameron ng shame pag minahal natin sila. Ngayon, ganito na lang gawin natin mga kapatid. Naririnig nila, kita nila yung ginagawa natin. Ganito ang gagawin natin mga kapatid, okay? Ano man ang sabihin nila dyan, huwag kayong papatol. Okay? Lalambingin ko pa. Hayaan nyo sila. Then kapag talagang, sobrang, lalo pa silang manggigigil. Ganyan si Satanas. Lalo silang galit kapag lalo mong minamahal. Kasi ayaw ni Satanas na minamahal. Kasi siya ma-pride siyang tao. Ma-pride siyang demon. So ganito ang gagawin natin, okay? Naririnig nila yan. So pag pumasok sila dyan, mangbabash kung ano-ano sasabihin, sige lang. Lalampingin pa natin. So kapag talagang titigil yan, siya mismo ang magkukusang lumayas. Kasi ma-pride yan ayaw niyang lalayas na yan. Okay? Siya na mismo ang kukusang lumayas. Okay? So wag niyong papatulan, wag kayo magko-comment sa kung ano ang kino-comment niya. Hayaan yung i-handle ko ito. Okay? Amen. So, magpatuloy tayo mga kapatid. Verse 23 na po tayo, okay? So, verse 23. Suppose the whole church meetings together and you all speaking in different languages. If some people come in who are without understanding or don't believe, they will say you crazy. Ito na nga yun. Ito yung ginagawa natin. Tayo ay nasa meeting area gabi-gabi sa TikTok. Ito ang pinaka-meeting area natin. Ngayon, dahil ito ang pinaka-meeting area natin, ang lahat ay kayang mag-speak in language, kayang magsalita ng Diyos, kayang magturo, di ba? Kayang magpalago sa sarili at sa iba. So, ito na yung pinaka-whole natin. Then, yun na nga sila, lalapit sila, papasok sila dyan. If some people come, andyan na sila, and without understanding, or don't believe, at ayaw nilang, walang pang-unawa, at hindi naniniwala, they will say you crazy. Tignan nyo, diba? Sinasabihan na nga tayo crazy. Baliw. Bais liyo. Mga kajujumohan ng mundo. Bais liyo. Mga kajujumohan na ng mundo. Okay? So, yan ang matik ang sasabihin nila dyan. Verse 24. But suppose you are all prophesying and someone comes in who does not believe or who without understanding, their sin will shown to them and they will be judged by everything you say. Amen. I am so proud to all of you sa mga kapatid sa Panginoon na lumalago. Ito na yon, the one who prophesy. Suppose you are all. Prophesy, ang napapalago mo ay hindi lang sarili mo, kundi pati ang ibang tao. Na-explain mo ang mabuti, ang kalooban, ang kagustuhan, ang lahat. So lahat tayo ganito. Ngayon, we can speak in different language. We can, We can prophesy. Ngayon, may papasok nga dyan ibang tao. Ngayon, habang tayo ay nagsasalita sa kanila, diba, sinasabi ang kaloob ng Diyos, tingnan nyo, na wala silang pangunawa their sin will show to them. Bakit ka nasasaktan? Kasi ginagawa mo. So dahil ginagawa mo, ang kasalanan mo mismo ang nagpapatotoo sa iyo. Kita mo? So ito na nga yan mga kapatid. Dahil nga wala siyang pangunawa at ayaw niyang umunawa, their sin, mismo ang kasalanan niya, ang magpapatunay sa kanya. And they will be judged by everything you say. What everything we say, they will be condemned. Because of what? The Word of God. We live in the way the Lord wants us to live. Alam niyo, natutuwa ako kasi bakit? Ang mga kapatid ay natututo talaga, lumalago. Tapos may papasok. Diba? So parang paulit-ulit na lang siya sa bawat araw, no? So pero tayo, pinabanatili tayong matatag ng Diyos kasi kailangan nating tulungan ng bawat isa. Okay? At ipalaganap ang salita ng Panginoon. Ma'am I see, magandang gabi po. Verse 25 na po. The secret things in their heart will be made known. So kung ano ang puso mo, malalaman talaga. Kita nyo, nung nagkayugyugan, yung buong Pilipinas, di ba? Ang buong Pilipinas is nagkayugyugan,
ginamit ng Panginoon ang mga content creator para pumunta yung mga tao, para ang mga tao hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, basta manghuhusga, ganyan. Ngayon, ginamit ng Panginoon ang mga content creator para makarating sila sa kingdom gospel na pinapabatid natin sa bawat araw. Ngayon, dahil hindi nga sila nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi nila inahanap ang kalooban ng Diyos, hindi nila hinahanap ang Panginoon, papasok sila sa ganyan, mambabash. Yung iisa sila ng goal, hatred, bading, tomboy, baliw, baisliw, ganyan ang sasabihin nila. Ngayon, anong kita nyo ang sabi But, tama ha? Anong sabi dito? The secret things in their heart will be made known. Hindi kami ang masama dito, kayo. Hindi kami. Kasi pinapakita nyo lamang kung sino kayo. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, take the pain. Take the pain. Why? That pain will humble us. And that pain give us glory to God. Glory to Him. Okay? So, ayos lang. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung lahat ng nangyayari is God is always in control. Kasi pinapatunayan lang at pinalalabas ng puso nila kung sino sila. The secret made things in their heart will be made known. So they will bow down and worship God. They will say without a doubt, God is here with you. Diba? Kaya nga kailangan may action. Kailangan talaga na huwag kang papatol sa bash. Kita nyo, never akong kumagat sa bash ni Satan. Never akong kumagat sa patibong ni Satan. Kasi pamula nga nung lumago ako sa spirit at kailangan din lumago ng bawat isa, alam nyo na ginagamit lang ni Satan ang taong yan. Huwag kang kakagat sa sa way ni Satan. Kita nyo, never ako nag-explain. Never ako nag-explain. Kasi God is always in control. Lahat marireveal to sa heaven. So kung mali ang ginawa mo, you will be judged. You will be condemned. So hinahayaan ng Panginoon. Hayaan mo. Yung secret things sa kanilang puso, marireveal. So I never explain. Hayaan mo. So kita nyo. So yeah, let them be. Let them be. Because darating ang Panginoon, yan ang nga yung mangyayari. May takot ang puso nila pag dumating ang Diyos. Why? Guilty. Pero kayo na nasa Panginoon, matatag. Kayo na nasa Diyos, maayos. Kayo na nasa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, wag nating ipapakita na kinamumuhian natin sila. Okay? Kaya pag nandyan sila, papasok sila dyan, love them. Wag niyong re-replyan ng mga anuhan. Okay? Hayaan yung ako ang mag-ano. Kasi kinikiliti ko sila. Alam na alam ko kung paano kikilitiin si Satan. Okay? Alam na alam ko kung paano kikilitiin si Satan. Kasi Satan hates humility. Tandaan mo yan, okay? Satan hates humility. Amen. So, magpatuloy po tayo. So, ano na tayo mga kapatid? Verse 29, okay? And only 2 or 3 prophets should speak. The others should judge what they say. And only 2 or 3 prophets should speak. The others should judge what they say. Verse 30, and if a message from God comes to someone who is sitting, the first speaker should be quiet. Okay. So ganito guys. Tama din. Feeling ko naman wala namang ganito sa atin guys. 26 pa lang po ba? Sorry. Okay, 26. Sorry, 26 pa lang po. So, your meeting should be helpful to all, okay? Mali-mali po yung explain ng mga verses. Talaga ba? Yun yung pangalan mo kasi. So, pwede po ba kayong mag-up, tapos kayo po yung mag-explain, Ma'am Mikey? Pwede po ba, Ma'am Mikey, kayo po yung mag-explain, magturo po sa amin ng verse, tapos makikinig po kami. Lumabas si Ma'am Mikey. Lumabas ba si Ma'am Mikey? Nandyan ba? Ma'am Mikey, tapos explain na rin. Tapos pag okay at ayos naman po, guys, wag. Love nyo si Ma'am Mikey. Okay? Love Ma'am Mikey. So, alam mo yun, kung mali po yung sinasabi ko, pwede pong kayo yung mag-up tapos ituro nyo sa amin.
Parang lumabas na ata po siya, no? Yan nga yung way ni Satan. Iti-trigger ka lang ni Satan talaga, guys. Kaya kailangan yung kalmahan. Okay? Iti-trigger ka ni Satan. So, guard your heart. Okay? So, always guard your heart. Iti-trigger ka ni Satan kasi nga yung puso at isip ng mga taong yan ay malayo sa kalooban ng Diyos. So, kita nyo, pag ganyan, laging, wait lang, kalma. Kalma lang muna. Kasi yung thoughts mo, wag mo munang paiiralin ang thoughts mo. Okay? Wag mo ng thoughts. Puso mo na, wait lang, kalma. Okay? Kita mo, nawala agad. Lumabas. Amen. So, your meeting should be helpful to others. Brothers and sisters, what should you do? Anong kailangan yung gawin? Excuse po. When you meet together, one person has a song, another has a teaching, and another has a new truth from God. One person speaks in different language, and another interpret that language. The purpose of whatever you do should be able to help everyone grow in stronger in faith. Amen. Totoo to, okay? Totoo to mga kapatid. Ito na yan, yung katulad ng ginagawa natin ito nga yung sa ating bago, sa devotion natin, may magtuturo. Ituturo niya, ganyan-ganyan, sasabihin niya, ganto-ganto. After nun, magbibigay, kunwari, magbibigay kunwari ako, guys, huwag niyong papatulan. Oo, huwag niyong papatulan. Huwag niyong magkasalita ng masama, ha? Love, Mama Mikey. Mama Mikey, baka gusto mong mag-up po, pagturuan ka lang namin kasi yung nag-aakusa, alam natin sa Bible that is the accuser is Satan. Okay? The accuser of brethren is Satan himself. So, kung kaya mo naman, you can up here, Ma'am Mikey, then you can teach to us. Explain po sa amin, gaya po ng ginagawa namin. Kami po ay nagpapakumbaba. Okay? Kami po ay nagpapakumbaba at nagsasabi lamang na baka pwede po. Kaya niyo po ba? Pwede naman po kayo magsabi pag hindi niyo kaya. Then okay, then end up. Diba? Yun lang yun. Amen? Amen. So, yan ay distraction lang ni Satan, okay? Yung parang gusto kang anuhin ni Satan. Okay? Hindi Mikey, mas okay po dito kasi para ikaw yung magtuturo. Ikaw po yung magturo sa amin about verses, tapos turo mo sa amin bawat verses kung kaya niyo po. Jeff, matulog ka na, Jeff, okay? Kapag inaantok na, magdasal muna, Jeff. Amen. So guys, magpatuloy na tayo. Ano pong sabi? Ayun na. One person, meron siyang another song. Meron siyang bagong tugtog, meron siyang bagong turo, then meron siyang bagong natutunan. Okay? So, yung tatlong tao daw, mga kapatid, yun nga to, yung katulad nga sa ginagawa natin, na after mong parang bago kang may nalaman sa salita ng Diyos, ay wait lang, i-explain mo siya sa, ma'am, ganito, ganyan. May bago, ang excited mo pag may bago kang natutunan, di ba? Ngayon, yung iba may bagong nalamang kanta, i-share mo din. Tapos yung iba, may bagong natutunan sa Diyos, i-share mo din. So, ang lahat po ay lumalago. Ito yung ginagawa natin everyday, kaya nakakatuwa. Itatanong ng isa na, ay parang bago po yung kanta, i-share mo. Tapos may bagong turo, bago kang nalaman, i-share mo. Diba? Ang lahat ay lumalago. Amen? Ano sabi dito? Amen po. So, magpatuloy na tayo. Verse, ano na po tayo? Verse 27. 27. When, grow in faith. When you meet together, if anyone speak to the group in a different language, it should be only two or no more than 3 people who do this. If anyone speak to the group, when you meet together, if anyone speak to the group in different language, it should be only 2 or 3. And they should speak together. Someone should interpret what they say. Okay. So, tayo kasi hindi ang sa atin, kaya na naman ng bawat isang mag-prophesy, no? Ang bawat isa naman ay hindi lang basta nagtuturo. Okay? Ang bawat isa ay nagpa-prophesy na. Kaya na nilang i-explain. Dinadagdagan na lang. 'Di ba?
So, anong sabi dito? Para lamang po ito sa mga taong in speaking in different language. Yung ang pinatatatag ay sarili niya. But if there is no interpreter, then anyone who speak in different language should be quiet in the church meeting. They should speak only themselves and to God. Okay. Kaya pala nagkakameron ng malalang pride nga. Kasi akala mo yung na-receive mo is na-receive ng iba. But different sa na-receive ng iba. So, in speaking in tongues, ikaw ay nakikipag-usap sa Panginoon, hindi sa mananampalataya. Okay? In the one who can prophesy, kaya mong ituro, kaya mong mag-speak sa Panginoon, sa tao, at pinatatatag mo ang church ng Panginoon. So, ito na nga yun kung bakit malala ang pride. Nakakatakot. Okay? Nakakatakot ang pride. Kita nyo ha, verse 28. But if there is no interpreter, walang kayang mag-explain ng taong sasabihin niya. Sasabihin niya, God is love. God is love because God is love. So, pahahabain niya yung verse na yun. Yung verse na yun, pinahaba niya. Eh, walang mag-i-interpret. Okay? Walang mag-i-interpret. Amen? Sinulat po yan para sa mga taga-Korinto. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng salita ng Panginoon, all the word of God is good to correct the lives of people. So, hindi lang po ito sa Korinto, para sa lahat ng tao. Kasi kung sinasabi mong save ka ng grace, edi para lamang siya sa mga taga-taong Epesian, sa mga taga-taong taga-Ephesus. Amen? Kung ang sulat na ito ay para lang sa taga-Korinto, so yung Ephesus or Ephesians saved by grace ay para lang sa mga taga-Ephesus. Okay? So, 2 Timothy chapter 3 verse 16. 'Di ba? Ang lahat ng salita ng Diyos ay angkop at kaloob-loob para baguhin ang pamumuhay ng tao. Okay? Actually, yan, na-mute ka tuloy, 'di ba? Repost na lang ikaw pag mute, okay? Makinig na lang dyan. Behave na lang, okay? Behave na lang, tapos, na lang, na-mute ka tuloy. Ulit mo kasi. Ano ang sabi dito? Kapag walang interpreter, ito na nga yun, magsasabi ng save by grace. We are saved by grace, di ba? I-interpret. Save by grace. Walang mag-i-interpret ng save by grace. Manahimik. Pag ganyan. Diba? Why? Kasi, alam mo na ang sinasabihan dyan ay pupunta sa taas. Mga taong tumanggi sa mundo. And the rest of the mankind is disobedience to the living God. So, kapag ang taong magtuturong yan ay walang taga-interpreter, o yun nga, speaking in tongues, huwag kang magtuturo. Tingnan nyo. Ang dami po ba sa ating generation, lalo sa Pilipinas, na may gift ng speaking in tongues, but nagtuturo, pero walang interpreter. Puro verse lang, yung puro verse lang. Na nagtuturo, tapos ganyan. Walang interpreter. Yes. Yan po yung nangyayari sa atin kung bakit deceive ang tao. Kung bakit tumagas ang puso ng mga tao. Okay? So, sinasabihan tayo, verse 29, mga kapatid, magpatuloy po tayo. And only 2 or 3 prophets should speak, the other should judge what they say. Verse 30, and if a message from God comes to someone who is sitting, the first speaker should be quiet. You can all prophesy one after the other. This way, everyone can be taught and encouraged. So ito na nga yun, yung taong nagkayang mag-prophesy, no? So kung kaya mong mag-prophesy, ang lahat ay kaya nang mag-explain, manahimik muna. Kasi may taong nagsasalita pa. Okay? So wala naman akong nakikita sa atin mga kapatid na parang may nagsasalita pa is magsasalita agad. Hindi. Ako ay sobrang grateful kasi ang mga kapatid ay talagang maalam, no, natututo at tumalago sa Diyos. Kapag nag-explain yung isa, pinoprophesy niya,
ine-explain niya yung kahulugan ng sinabi niyang talatang yon, ang nakikinig ang iba. After makinig, after niyang matapos, saka siya nagsasalita. Kaya kita niyo anong sabi dito. If a message come from God who is sitting, the first speaker should be quiet. Verse 21, you can all prophesy. This is why everyone can be taught and encouraged. So ano pong sabi doon? But one another after the other. So nakakatuwa lang kasi kita nyo, ang lago-lago ng mga kapatid, di ba? Na-encourage at napapalago ng bawat isa ang bawat isa. Verse 32, the spirits of prophets are under the control of the prophets themselves. So, eto na nga yun, hindi mo pwedeng manduhan ang taong mismong naka-encounter sa Diyos. 'Di ba? Katulad ni Ezekiel, I saw the Lord. So, mismong ang Panginoon ang nagpakita sa kanya. So, kita niyo anong sinasabi dito? The spirit of prophets are under the control of the prophet themselves. So, ang prophet talaga ng Panginoon ay talagang alam niya yung ginagawa niya sa pamamaraan ng kabatasan ng Panginoon. Verse 33, God is not God of confusion, but God of peace. This is the rule of all the meetings of God people. Kaya nagkakameron ng pride ang tao talaga. Minsan nakala kasi natin, greater ka na sa ibang tao. But, alam mo yun, kaya ang dapat number one kasi talaga dito is love. Ang greater number one is love. Ang greater number one is love. Why? Kasi nga dito nga, kita nyo ang sinasabi, ang Diyos ay hindi God ng confusion. Ang Diyos ay hindi Diyos ng parang mako-confuse ka kung tama pa ba yung ginagawa. Kasi kung love yung ginagawa mo, hindi ka mako-confuse eh. Kung ikaw ay tinatama, hindi ka dapat ma-confuse. Anong dapat gawin? Batasan. Tama yun ba batasan? Para ang bawat isa ay lumalago. 'Di ba? Kaya kita nyo, napaka-proud ako. Kaso nga lang, nagkakameron dahil nga ng, yun nga, sa sobrang na ako ay grateful kasi ang mga kapatid ay nagiging humble din. Kapag ipinapakita mong humble ka sa mga tao, sa mga bawat isa, sa mga kapatid, di ba? Magpa-follow lang kung sinusunod mo ang Panginoon. Yan din yung gagawin nila ang Panginoon kasi ang focus nila ay Panginoon. Kapag nakikita nila na ikaw ay nasa Panginoon, nakikita yung bunga. Kapag nakikita yung bunga, ay may bunga, may lumalago. Di ba? Ang fina-follow ay ang Panginoon pag ang Panginoon may bunga. So makikita yung pagbabago. Okay? So, this is the rule of all meeting of God's people. Di ba man na? Ang daming nagtuturo pero hindi kayang i-interpret yung tinuturo. Oo, kapatid. Aray ko. Wait lang, sumabit. Pasalamatan natin ng Diyos. Okay? Kasi, hello po, Miss Abel. Amen po. So, ano pong sabi dito? Magpatuloy po tayo. Verse 34. The woman should keep quiet in these church meetings. They are not allowed to speak about should under the authority of the law of Moses. Say, if there is something they want to do, they should ask their husband. Okay, ito po ay husband, may mga asawa. Okay? So, ang may mga asawang tao po ay hindi pwedeng yun nga, kunwari, meron silang ganyan, nagtuturo sila, ganyan-ganyan, if they husband, pero pag naman po, kaloob pa rin ng, actually, ang mangyayari kasi dito is intention ng puso, okay? So, alam natin na ang lahat ay nagkasala ng tao, pwede, sige, sabihin na natin na nagtuturo ka kahit babae ka, may asawa ka, ganyan-ganyan. Darating po ang Panginoon, naharap naman kasi ang lahat ng tao sa Panginoon. So, ginagamit ng Panginoon ang lahat ng tao. Dito kasi papatak ang tao sa intention at motibo. Okay? Motibo at intention ang ginagawa mo. So kung ang iyong asawa ay unbeliever, alam ng Panginoon kung yan ay kakaloobin ng Diyos. Alam ng Panginoon kung talaga yan ay kinaloob para sa'yo. At malalaman mo naman yan kasi darating ang araw, ang lahat naman ng tao ay hahatulan. So papatak ka dito kapag kunwari, may asawa ka, sinabihan ka ng Diyos na dapat hindi ka nagsalita kasi alam mo may asawa ka. Pero dahil ang motibo mo ay tama, 'di ba? Diyos pa rin eh. Hindi pa rin tao ang dito. So, alam mo, anong kailangan dito ng tao? Mag-focus sa bawat gawain ng bawat isa. Mag-focus sa bawat gawain. Huwag kang mangialam sa ginagawa nila. Mag-focus ka sa'yo. Ang nangyayari nga dito ay gossiping na malala. Kita nyo ang mundo. 'Di ba?
Ginawa ng content ang salita ng Diyos. Amen? So, magpatuloy tayo. Verse 38, if you do not accept this, you will not be accepted. Verse 39, so my brothers and sisters, continue to give your attention to prophesying and don't stop anyone from using the gift of speaking in different language. But everything should be done in a way that is right and orderly. Ang nagkakameron kasi dito, hindi na nga na nabigyan ka na nga ng gift of teaching, gift of different language, hindi mo nasusunod dito yung orderly and right teaching. Sinabi mong save ka by grace, pero hindi mo sinabi na kailangang mamuhay ng maayos. Useless. Sinabi mong save by grace, hindi mo sinabing deny yourself. Useless yung gift mo. Why? Kasi hindi ka nagkameron ng tamang, right, and orderly na pagtuturo sa bawat isa. So, nagkameron ka nga ng gift in different language, but mali yung orderly ng kapag pagtuturo, you will judge be guilty. Kaya anong sabi dito? Pay attention on prophecy. At natutuwa ako sa mga kapatid kasi ang mga kapatid ay malalago about dito. Ang mga kapatid ay talagang masustansya, hindi na gatas ang kanilang ginagamit, kundi talagang, alam mo yun, matatag sila sa food or spiritual food, solid food sa Panginoong Heso Kristo. So mga kapatid, siguro hanggang dito po muli ang ating topic ngayon. Ako po ay siguro magpapahinga ng maaga ngayon mga kapatid. Pasensya na po kayo. Sapagkat ako po ay nakakaranas ng pighati. Nalulungkot lang ako kasi nasasaktan ako sa mga tao sa mundo. Nalulungkot ako kasi bulag yung mga tao. Kahit na anong saya ko, kahit na anong ganito ko, kapag ang dami kong nakikitang tao na parang, alam mo yon, magsasuffer, yung parang ganun. Kita ko na kitang-kita na yung mangyayari. Pinakita na sa atin ng Panginoon, di ba? Binigyan na tayo ng mata, binigyan tayo ng tenga. Alam mo yun, bawat parang ayokong lumabas kasi nalulungkot ako na pag nakikita ko yung mga tao na nag-e-enjoy sa mga pagnanasa nila, pag nakikita kong puro party, puro ganyan, inuman, puro video okay, puro walang ginawa sa kanilang kagustuhan, na-realize ko na, alam mo yun, ang sakit-sakit na makita yung mga ganitong tao na wag mong lokohin ng lack for free regardless. Actually, dapat di mo na, sige, okay lang. Ayos lang guys. Kasi, dapat di mo na lang kasi, alam mo yun, ang hirap. Okay? Hayaan nyo na. Kasi yun na lang talaga yung mangyayari mga kapatid. Talagang ang lahat ng bawat isa ay may inhanda na magiging hatol sa bawat tao. So mga kapatid, papahinga po muna si Miss Tinay ngayong gabi at aasikasuhin ko lang din po yung pusa ko. Kasi nakwento ko nga, di ba? My cat is sick. I am so sad. Okay? So maraming salamat po. So bukas tayo ay may live pa rin. Ano ba bukas? Tomorrow is, anong araw bukas? Friday, okay? Friday po bukas, June 11, meron po tayong live, okay? Amen. Nothing is impossible. So ako po ay masaya kasi full recover na, nagre-recover na po yung aking pang-apusa, okay? Oo, so alam mo yon, hindi pa po huli ang lahat. God bless. Salamat po. Kung yan po ang inyong sinasabi, patap-tap na lang muna, okay? Ma'am RG, patap-tap na lang muna tapos pa-repost. Patapos na rin naman po kami. Okay? 12 po bukas. 12 bukas. Ano ba sabi ko? 11? 11, sorry. 12. So mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, ganun pa rin tayo guys. 8:30 kasi minsan ang devotion ng mga kapatid ay medyo late. Okay? So, ganun pa rin tayo. 8:30 pa rin. So, maraming salamat po mga kapatid. So, tomorrow, magkita-kita po tayo sa devotion ng mga kapatid. At sa mga gusto mag-share po kayo doon para lumago ang bawat isa. Sa mga gustong matuto pa, 'di ba? Sumama lang kayo sa mga godly na tao, hindi sa mga makamundong tao na piniplis ang kanilang mga laman. Huwag kayong sumama kayo sa mga tao may kabatasan at paninindigan sa salita ng Panginoon. Salamat sa ating mabuting Diyos. Let's start
to pray. Magdasal po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang inyong pagmamahal ay talagang lumalaganap na sa buong mundo. Kami po ay nagagalak sa muli niyong pagbabalik, dakilang Panginoong Hesukristo. Kami po ay nagagalak sa bawat araw at nasisiyahan, Panginoon, sapagkat kami ay napapalapit na sa papalapit sa muling pagkikita natin, Panginoon. Kitang-kita po namin at nasasaktan ang aming mga puso sapagkat kitang-kita po namin, Panginoon, na ang mundo ay talagang, ang mga tao ay matigas. Talaga pong ang hatol talaga nila ay sobrang hindi nila magugustuhan. Kami ay nasasaktan, Panginoon, sapagkat ang mga puso ng mga taong ito ay malayo sa iyong kalooban. Pero Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo, dakilang Diyos. Kami ay naghihinagpis at hinihipo ang puso mo, Panginoon, na nakwa ay kaawaan mo ang mga taong ito, Panginoon. Na nawa kaawaan mo ang pamilya ng bawat isa, Panginoon, sapagkat hindi nila alam, Panginoon, ang kanilang mga ginagawa. Kami nagpapasalamat sapagkat kami ay kabilang sa inyo, Panginoon. Binuksan ang aming mga isipan, ang aming mga puso at aming mga tenga para kami makarinig, magmahal at makakita. Maraming salamat, Panginoon, kasi ang inyong pagmamahal ay titiisin niyo pang habang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ay laging nandyan. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi po kayo nagbabago. Salamat, Panginoong Hesukristo, sapagkat kayo mapagmahal palagi. Salamat, Panginoong Diyos. Walang kayong salita ang makakapag-define sa inyong pagmamahal sa lahat ng tao. Purihin po kayo pamula noon hanggang ngayon, nag-iisang dakilang Panginoong Diyos. Laging ang biyaya ay sa inyo, ang papuri, ang kabanalan, ang kataas-taasan, ang pagpapala, ang lahat ng way para iluklok kayo, Panginoon, kayo lamang at hindi ibang tao. Nararapat naming magmahalan ng bawat isa, pero ang pagpupuri, ang pagtataas ay hindi sa tao, kundi sa inyo lamang, Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng biyaya, ang lahat ng ito, Panginoon, ay sa inyo lamang. Dito ko na po tinatapos ang aking pagdarasal, Panginoon. Nawa po ay gabayan nyo, ipagkaloob nyo ang pangangailangan ng mga kapatid at ang mga taong nangangailangan ng awa ng Panginoon ay kaawaan ninyo. Ang lahat po ng pagpapasalamat, ang lahat ng papuri ay sa inyo lamang, Panginoon. Pupurihin kayo ngayon, noon, at magpakailanman. In the name of the Father, the Son, and the Spirit, one truly living God. Amen. Mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, maraming salamat po sa inyong mga buhay. Magpakatatag kayo, tayo sa Panginoon, magtutulungan, tanggapin ang kalooban ng Diyos, tiisin, pabalik na ang Panginoon. Konting pagtitiis na lang. Sinabi ng Diyos, ang lahat ng tao sa mundong ito na wala sa kanyang kalooban at mga taong sumaksak sa kanya ay magugulat sa isang gabi. Maraming salamat po. Good night at isang mapagpalang gabi. May the God of peace, the God of love, and the God of everything good will always be with us. Sumainyo palagi ang Panginoong Diyos. Amen.